Magandang gabi po. Ngayong gabi ating tatalakayin ang paksang sambahayan bilang 1 at 2 ngayong Mayo, taong kasalukuyan. Atin na pong simulan. Ang paksang sambahayan bilang 1 ngayong Mayo taong 2025 ay pinamagatang panibagong pag-asa kay Kristo sa pamamagitan ng komunidad. Bilang panimula, ang buhay ay puno ng pagsubok na sumusubok sa ating pag-asa, ngunit sa pamamagitan ni Kristo, tayo ay muling binibigyan ng lakas. Ang tunay na pag-asa ay hindi basta pagnanasa lamang, kundi isang makapangyarihang biyaya na nagbumula sa ating relasyon kay Jesus. Pangalawa, ang pag-asa kay Kristo. Si Jesus ang ating pag-asa. Ito po ay mababasa natin sa unang sulat kay Timoteo, Kabanata 1, Talata 1. Kapag inilagak natin ang ating tiwala sa ating Diyos, nakakahanap tayo ng lakas, layunin at tapang upang malampasan ang mga pagsubok sa buhay. Tinawag tayo ng Diyos sa isang komunidad upang sabay-sabay tayong lumago sa ating pag-asa. Pangatlo, isang komunidad ng pag-asa. Pinagayaman ng ating tipan sa komunidad ang pag-asa sa pamamagitan ng 4 na pangunahing pangako. Una, mamuhay na nakaugat kay Kristo. Ang araw-araw na panalangin at pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos ay nagpapalalim sa ating pananampalataya at nagpupuno sa atin ng pag-asa. Maaari niyo pong basahin kung anong sinasabi sa Roma 12:2 ukol dito. Pangalawa, magpatatag ng pamilyang nakatuon kay Kristo. Sa pag-aalaga ng ating relasyon sa pamilya at sa sabayang paglilingkod, nararanasan natin ang matibay at tunay na pag-asa na nakaugat kay Kristo. Maaari rin pong tignan ang sinasaad kay Josue 24:15 ukol dito. Pangatlo, maging aktibo at tapat na kaanib. Ang pakikilahok sa household meeting, assembly at paglilingkod ay nagpapabago sa ating pananampalataya at pag-asa sa loob ng komunidad. Tunghayan niyo rin po ang sinasabi sa Roma 15:13 ukol dito. Pang-apat, magpatotoo sa pag-ibig ng Diyos. Ang pamamalakay ng tao ay daan upang ibahagi natin ang pag-asang nagmumula kay Kristo sa pamamagitan ng Christian Life Seminar, Live Christ, Share Christ, at mga misyon. Maaari niyo pong gamiting sanggunian ang Ebanghelyo ni San Marcos, Kabanata 16, Talata 15, ukol dito. At bilang konklusyon, ang ating pag-asa kay Kristo ay naisasabuhay sa ating tipan sa komunidad habang tayo'y lumalago sa pananampalataya, pamilya, paglilingkod at misyon. Tayo ay nagiging tanda ng pag-asa ni Kristo sa mundo. Muli po, inihikayat ko kayo na tignan kung ano ba ang sinasabi sa Roma 5:5 ukol dito. At para sa mga tanong sa ating pagninilay, una, paano pinalago ng pagiging aktibo ko sa komunidad ang pag-asa ko kay Kristo? Pangalawa, ano ang maaari kong gawin upang hikayatin ang iba na maging aktibo at tapat na kasapi ng komunidad? Ngayon po, tayo naman ay dadako sa paksang sambahayan bilang 2 ngayong Mayo ng taong kasalukuyan. Ito po ay pinamagatang pagpapanibagong pag-asa. Para sa ating panghawakan, ibahagi sa iyong sambahayan ang isang karanasan sa komunidad na nagpapatibay ng iyong pag-asa kay Kristo. At para sa ating biyaya, ating basahin ang sinasaad sa Roma 15:13. Puspusin nawa kayo ng Diyos ng pag-asa ng buong kagalakan at kapayapaan sa inyong pananampalataya upang kayo mapuno ng pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. At sa ating pagninilay,
Binibigyan diin ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Roma ang malalim at personal na ugnayan ng Espiritu Santo sa halagahan ng pag-asa. Ayon sa kanya, ang pag-asa ay hindi humahantong sa pagkabigo, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay binuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin. Ang ating komunidad ang tumutulong sa atin upang makita ang gawa ng Espiritu Santo sa ating buhay. Nagsimula po ito sa ating Christian Life Seminar, pinagpatuloy sa pamamagitan ng sambahayan, mga pagtitipon at mga pagtuturo. Sa mga kwentong ibinahagi at narinig, kinilala nating si Jesus ay laging kapiling natin at ang ating pag-asa ay lalong lumalalim at nananahan sa ating mga puso. Puno po tayo ng kagalakan at kapayapaan dahil tapat si Jesus sa kanyang pangako sa ating mag-asawa at sa pamilya. Ang komunidad ang naging kasangkapan ng Diyos upang muling buhayin ang ating pananampalataya, palalimin ang ating paninindigan sa pagtataguyod ng pamilyang nakaangkla kay Kristo. Itaguyod ang misyon ng pagpapahayag ng Ebanghelyo. Hinihikayat po tayo nito sa buhay, panalangin at aktibong pakikibahagi sa misyon ng pamamalakayan ng tao. Sa lahat ng ito, natamo natin ang isang mas malalim at bagong pag-asa kay Kristo. Isa nga po sa mga bahagi ng ating tipan ay, ako ay magiging tapat at aktibong kasapi ng komunidad. Ito po ay nakatuon sa pagbabagong loob kay Kristo na ating pag-asa. Bilang ating pagtitipon, paano ko higit na makikilala ang presensya ng Espiritu Santo sa ating komunidad upang araw-araw ay mapanibago ang aking pag-asa kay Kristo? At para po sa ating pagsulong, ngayong linggo, lapitan po natin ang isang kapwa kasapi sa komunidad na matagal nang hindi aktibo at anyayahan siyang muling maranasan ang buhay kay Kristo sa pamagitan ng komunidad. Mag-alay po tayo ng panalangin para sa kanya o para sa kanila. At para sa ating pagbibigay, ang Diyos ay mapagbigay. Bilang tugon, tayo rin ay maging tapat na katiwala sa pamagitan ng ating espiritual na pagbibigay ng ating ikapu o ng ating tithe. At para po sa ating pagmimisyon, maghanap po tayo ng pagkakataong makapaglingkod sa ating komunidad at sa ating Live Christ, Share Christ. Ang mga kasapi po ng komunidad na mahigit 3 taon na sa komunidad ay hinihikayat na lumahok sa misyon sa inyong sariling lugar o probinsya. Maaari po itong gawing bilang mag-asawa, kasama ang sambahayan o ang buong pamilya. At dito na po nagtatapos ang ating talakayan. Magandang gabi po at nawa ay patuloy tayong pagpalain ng ating Diyos na lumikha sa ating paglalakbay, sa ating buhay, pananampalataya.